Naniniwala ako na may mga lugar na hindi lang basta lugar. May mga kalsada na sa umaga ay mukhang normal. Dinadaanan ng tao, may mga bahay, may mga tindahan. Pero pagdating ng gabi, parang may nagbabago. Hindi naman agad halata at hindi rin yung tipong may makikita kang kakaiba sa unang tingin. Mas nararamdaman siya kaysa nakikita. Parang may bigat sa hangin o kaya ay may pakiramdam na hindi ka dapat nandoon kahit technically ay pwede ka namang dumaan. At may mga pagkakataon din na kahit sinusundan mo na ang mapa, hindi ibig sabihin ay tama ang dinadaanan mo. Ito ang kwentong ibinahagi ni Mark. Ako si Mark at ito ang isang gabi na hanggang ngayon, hindi ko pa rin maayos na maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Isang gabi na nagsimula sa simpleng lakad kasama ang tropa. Pero nauwi sa karanasang hanggang ngayon ay bumabalik pa rin sa isip ko. Lalo na kapag nagmamaneho ako sa mga madidilim na kalsada. Nagsimula ang lahat sa isang planong hindi naman kakaiba. Nagkayayaan lang kami ng mga magkakaibigan na pumunta sa Lukban, Quezon. Sa bahay ng isa pa naming kaibigan. 4 kaming nakamotor at karamihan sa amin ay may mga angkas. Hindi naman ito bigla ang lakad dahil napag-usapan na namin ilang araw bago pa yun. At lahat kami ay naghahanap lang ng pagkakataon para makapagpahinga at makaalis kahit saglit lang sa routine ng trabaho. Maayos naman ang naging biyahe namin papunta kahit na nagkahiwa-hiwalay kami sa ilang bahagi ng daan dahil sa traffic at mga intersection. Sanay na rin kasi kami sa ganong setup. May kanya-kanya kaming Google Maps at nag-update lang kami sa group chat kung nasaan na ang bawat isa. Wala namang naging problema. Walang nawala, walang naligaw. Nakarating kami sa destinasyon ng maayos at halos sabay-sabay pa nga. Pagdating doon, naging normal lang ang lahat. Kumain kami, nag-inuman, at nariyan din ang kwentuhan hanggang abutin kami ng gabi. Yung tipong usapan na walang direksyon, kung saan-saan lang napupunta mula sa trabaho hanggang sa mga kalokohan noong college. Kung tutuusin, kung doon natapos ang araw na iyon, isa lang sana itong simpleng lakad na madali mong makakalimutan paglipas lang ng ilang linggo. Subalit, hindi ganon ang nangyari. Kinabukasan, plano na naming umuwi ng hapon pa lang dahil may pasok na ang bawat isa kinabukasan. Pero gaya ng madalas na mangyari, nagkakatamaran kaming umalis kaagad. May mga nagsabi ng isa pang inom, tapos nasundan pa yon ng isa pa. Hanggang sa hindi na namin napansin ang oras, unti-unti nang lumalim ang gabi. At bago namin tuluyang napagdesisyonan na umalis, 3:00 na ng madaling araw. Pagod na kami at yung iba ay medyo may tama na ng alak pero hindi naman sobra. Kampante pa rin kami dahil sanay na rin sa long rides. At hindi naman din ito ang unang beses na bumiyahe kami ng 10 oras ng gabi. Bago nga kami umalis ay sinigurado namin na pare-pareho kami ng ruta sa Google Maps. Dahil siyempre, madilim at ayaw na naming magkahiwa-hiwalay pa sa daan. Sa simula ng biyahe namin pauwi, wala namang naging problema. Tahimik ang kalsada at halos wala kaming kasabay na sasakyan. Gawa na rin siguro iyon ng pagiging 10 oras na ng gabi. Pero habang tumatagal, napansin ko na masyadong madilim ang dinadaanan namin. Hindi ito yung tipong probinsya na may mga ilaw pa rin sa gilid o kahit papaano ay may mga bahay na bukas ang ilaw at bintana. Dito, halos wala talaga. Puro damuhan at talahiban lang ang nakikita ko sa magkabilang gilid ng kalsada. At paminsan-minsan
ay may malalaking puno na parang nakasubsob sa gilid ng kalsada. Habang umaandar nga kami, steady lang ang takbo hanggang sa bigla na lang bumusina ng malakas yung motor na nasa unahan namin. Hindi lang isang beses. Sunod-sunod ang ginawang pagbusina nito. Kasabay nito, narinig namin na sumigaw siya at napamura pa nga, na agad naming ikinagulat. Agad-agad naman kaming nagbagal sa pagpapatakbo. Iniisip namin na baka may aso o kung anong hayop na tumawid na naging sanhi ng pagkagulat niya. At pagkalapit namin, doon namin nalaman kung bakit siya nag-react ng ganon. Ayon sa kanya, may matandang babae raw sa gitna ng kalsada. Nakayuko ito at parang may pinaglalaroan sa lupa. Yung tipong may hawak itong tuyong dahon. Yun ang sabi ng kasama namin. Hindi raw ito gumagalaw papalayo kahit alam nito na papalapit na siya. Kaya napilitan siyang bumusina ng malakas. At ang isa pang bagay na nakakapagtaka, hindi lang siya ang nakakita. Pati yung isa pang motor sa unahan ay nagsabing nakita rin nila yung matanda. Pareho pa nilang narinig na parang may sinigaw pa nga daw ito pabalik sa kanila. Kahit hindi nila maintindihan ang eksaktong sinabi nito. Pero ako na nasa likod, wala akong nakita na kahit ano. Kahit anino o galaw sa kalsada, wala talaga. Malinis ang daan sa paningin ko ng mga sandaling yon. At wala akong naiwasan o naramdamang kakaiba sa mismong lugar na yon. Sa mga pagkakataong yun pa lamang ay may kaba na akong naramdaman. Hindi pa ito matinding takot, pero yung tipong may pakiramdam ka na may mali kahit hindi mo pa matukoy kung ano. Pinilit ko na lang isipin na baka hindi ko lang napansin dahil nasa likod nga ako ng mga sandaling nangyari iyon. At maaaring naging iba rin ang anggulo ko sa kalsada ng mga sandaling yon. Matapos nga nang nangyari ay nagpatuloy kami sa biyahe. Pero mula noon ay nag-iba na ang pakiramdam ko. Mas naging tahimik ang paligid. At parang mas mabigat ang hangin kahit pareho lang naman ang itsura ng daan. At hindi nagtagal, napansin namin ang isa pang kakaiba. May paparating na likuan ayon sa Google Maps ko at malinaw na pakanan ang itinuturo nito. Pero yung nasa unahan namin, bigla na lang itong kumabig pakaliwa nang walang babala. Dahil ayaw naming magkahiwa-hiwalay, napilitan kaming mga nakasunod na sundan ang ruta niya kahit alam kong hindi yun ang ruta na nakalagay sa mapa. Habang nasa bagong daan nga kami, doon ko napansin na talagang may mali. Tinignan ko ulit ang navigation ko at nakita ko na yung estimated time of arrival ay hindi stable. Mababawasan siya ng ilang minuto tapos biglang babalik sa 4 na oras. Tapos bababa ulit. Paulit-ulit itong nangyayari na parang hindi malaman ng app kung nasaan ba talaga kami. Hindi ko agad sinabi sa mga kasama ko ang napansin kong yun. Pero ramdam ko na hindi na ito normal. Hindi ito yung simpleng delay o signal glitch lang. Dahil tuloy-tuloy ang pagbabago at parang wala kaming progress kahit tuloy ang andar namin. Habang tumatagal, mas napapansin ko na parang paulit-ulit lang ang dinadaanan namin. May mga kurba at mga puno na parang nakita ko na kanina. Kahit sigurado akong lampas na kami doon. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin. Pero doon na ako nagsimulang kabahan ng medyo seryoso. May mga bahay din kaming nadaanan.
Pero hindi sila yung tipong normal na bahay na may ilaw at may maririnig kang tao sa loob. Luma ang itsura ng mga ito. Magkakalayo at karamihan ay madidilim. May ilan din kaming nakitang mga tao sa gilid ng daan. Pero kakaiba rin ang dating ng mga ito. Hindi naman sila gumagawa ng kahit anong nakakabahala, pero hindi rin sila tumitingin sa amin kahit na dumadaan kami. Diretso lang ang lakad nila. Parang wala silang pakialam sa paligid. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang kakaiba. Pero may pakiramdam ako na parang hindi sila bahagi ng oras na yon. Parang may mali sa timing ng presensya nila. At habang nagpapatuloy nga kami sa pagmamaneho, may nadaanan kaming tulay na masyadong makipot. Halos isang motor lang ang kasya doon sa tulay na yon. Kaya nag-isa-isa kaming dumaan. May arko rin ito sa itaas. At habang tinatawid ko ang maliit na tulay na yon, hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid. Wala akong makitang ilaw o ibang sasakyan at ang tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng makina at hangin na dumadaan. Nagawa nga naming lahat na makalampas doon sa maliit na tulay na yon. At maya-maya pa ay may nakita na kaming isang simbahan. Malaki ang simbahan na ito at halatang luma na parabang ilang dekada nang nakatayo. Hindi ito maliwanag. Tama lang na makikita mo ang hugis at itsura nito sa liwanag ng buwan at headlights ng mga motor. Sa harap ng simbahan na iyon, may isang matandang lalaki na nagwawalis. Sa normal na sitwasyon, wala namang kakaiba doon. Pero sa oras at sa lugar na iyon, iba ang dating niya. Ang suot ng matandang lalaki ay simple lang, pero parang hindi na uso. Parang galing pa ito sa mas lumang panahon. Hindi siya tumingin sa amin habang dumadaan kami. Pero may pakiramdam ako na alam niyang naroon kami. At sa puntong yon, doon na ako tuluyang kinabahan. Hindi ko na napagilan ang sarili ko na magdasal habang nagmamaneho. Kahit mahina lang at para sa sarili ko lamang. Hindi ko rin alam kung bakit, pero pakiramdam ko, kailangan kong gawin yon para makaalis kami sa sitwasyon na iyon. Paglampas nga namin doon sa simbahan, bumalik ulit kami sa pakiramdam na parang umiikot lang kami. Walang malinaw na direksyon at parang hindi kami makaalis sa lugar na iyon kahit tuloy-tuloy ang takbo namin. At doon na ako nagsimulang isipin ang mas nakakatakot pa. Paano kung maubusan kami ng gas? Halos wala nang laman ang tangke ko ng mga sandaling yun at sigurado akong ganun din ang lahat ng mga kasama ko. At sa ganoong sitwasyon, kung titigil kami sa gitna ng dilim, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Walang gas station, walang ilaw, at walang malinaw na tulong na pwedeng lapitan. Ang naiisip ko na lang ng mga oras na yon ay ang magpatuloy at umasa na may mararating kami. Hindi ko napansin kung gaano nakatagal kaming nasa ganoong sitwasyon. Pero paunti-unti, napansin ko na nagbabago ang paligid. Dumadami na ang mga bahay at may mga ilaw na ulit. May mga tao na kaming nakikita na mukhang normal. Pangkaraniwan lang na gumagalaw sa umaga. Mga bandang 6:00 na ng umaga at tuluyan nang sumikat ang araw. At doon ko lang naramdaman na parang bumalik na kami sa normal. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Pero parang may nawala na bigat sa pakiramdam ko na kanina pa nandoon. Hindi nagtagal, may nakita kaming gas station at agad kaming huminto.
Pagtingin namin sa mga motor namin, halos lahat kami ay malapit nang maubusan ng gas. Kaunti na lang at titirik na kami sa daan kung nagtagal pa na walang gas station. Sa mga sandaling yun lang kami nakapag-usap-usap ng maayos ng mga kasama ko. Lahat pala kami ay may nararamdaman ng kakaiba kahit hindi agad nagsasalita habang nasa biyahe. Tinanong ko yung nasa unahan kung bakit siya kumaliwa at ang sagot niya ay doon daw ang turo ng Google Maps niya sa oras na yon. Doon ako natahimik dahil sigurado akong sa amin ay pakanan ang turo ng app at malinaw kong nakita yon bago kami lumiko. Matapos nga noon ay pinagpatuloy na namin ang pagbiyahe hanggang sa awa nga ng Panginoon ay nakauwi naman kami sa mga kanya-kanya naming tahanan ng ligtas. At pagbalik namin sa trabaho ay agad na ikinuwento namin ang nangyari sa kaibigan naming Tagalukban. Tahimik lang siya habang nakikinig. At pagkatapos ay sinabi niya na wala raw talagang dapat kakaliwaan sa bahaging iyon ng daan. At pakanan lang talaga ang ruta palabas. Natahimik kaming lahat dahil sa sagot niya. Kung ganoon, ano ang daanan na dinaanan namin at bakit nagpaikot-ikot kami doon? Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung ano ang nangyari ng gabing yun. Hindi ko alam kung ano yung lugar na dinaanan namin o bakit nag-iba ang direksyon namin. Hindi ko rin maipaliwanag kung sino yung matandang babae sa gitna ng kalsada o kung bakit iba-iba ang nakita namin. Pero may isang bagay akong sigurado, hindi dapat kami kumaliwa. At kung nagtagal pa kami doon o kung naghiwa-hiwalay kami sa daan, hindi ko alam kung lahat pa ba kami ay makakabalik. Simula noon, mas naging maingat na ako sa mga ganoong uri ng biyahe, lalo na kapag 10 oras na ng gabi. Dahil minsan, kahit kompleto ka sa tools at alam mo ang daan, may mga pagkakataon pa rin na may madadaanan kang lugar na hindi para sa'yo. At kapag naramdaman mo na may mali, kahit hindi mo pa maintindihan kung bakit, mas mabuting makinig ka na lang at umiwas habang maaga pa. Hanggang dito na nga lang at maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nag-enjoy at kinilabutan din kayo sa kwentong narinig nyo. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at kita-kita tayo sa mga susunod pang kwento ng takot at hilakbot.